Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po Ito yung ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin sa manang panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa latest update ng European Center ng nga po nito ng Philippine Area 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 of Responsibility ay may chance pa rin. Meron tayong meron tayong cloud cluster sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw. At ayon nga po sa advanced prediction, ito pong low pressure area na to ay posibleng dumiretso dito sa may parte ng Visayas at parte ng Visayas magkakaroon nga po ng low pressure area dito sa parte ng Mindanao. Tatawid po yan dito sa may Sulusi. At ito po yung sa isang sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga po na yung amihan na nakakaapekto sa may extreme northern Luzon at umaabot na nga po yan hanggang sa may parte ng Central Luzon. Mananatili naman pong umiiral yung shear line na nagpapaulan sa may parte ng Southern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible po tayo makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. May mga pulupulong pag-ulan din po dito sa may parte ng Visayas at Mindanao maging sa may Palawan. Dumako na po muna tayo sa ating rain map animation kung saan tanas ng pagulan ang malaking bahagi ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, maging sa Palawan ay may mga pag-ulan na. Pagdating naman po mamayang alas 8 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po may mga posibilidad na pag-ulan dito nga po sa may Southern Luzon at maging sa may parte pa rin ng Palawan at dito nga po sa may Surigao at Dinagat Island. Pagdating naman po ng alas 11 mamayang gabi, ay tuloy-tuloy pa ng mga posibleng pag-ulan. At pagdating naman po kinabukasan ng alas 5 ng umaga, may mga posibilidad na pag-ulan na nga po tayo dito sa may eastern section ng Mindanao dahil papasok na nga po ng Philippine Area of Responsibility itong sama ng panahon. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga bukas, mas mararanasan na nga yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito nga po sa ating advanced weather forecast. Bukas nga po papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong sama ng panahon. At pagdating naman po ng November 17, dito mapapansin nyo may pagkakataon na posible siya mag-northeast monsoon o yung amihan na mas lalong lumalakas. Ito nga po yung sanhi kung bakit nasisira o hindi nagtutuloy-tuloy yung mga low pressure area bilang isang malalakas na bagyo dahil napipigilan nga po yan itong amihan. By November 18, ito nga po ay nasa eastern section na ng Surigao at pagdating nga po ng November 19, ito nga po ay nasa parte na ng Visayas. At mapapansin nyo nga po, magkakaroon ng low pressure area dito sa parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 20, yung panibagong low pressure area nating i-monitor, nasa may Sulusi na. At habang yung low pressure area na nanggaling sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa Visayas na. Pagdating naman po ng November 21, ito nga pong low pressure area sa may Sulusi ay nakalabas na yung pinakasentro niyan sa may parte ng Palawan, sa may landmass ng Palawan. At habang mananatiling malakas ang pag-ulan na mararanasan dito nga sa may parte ng Central Luzon, Northern Luzon, yung eastern section po, halos sa buong Bicol Region, Visayas at Mindoro,
ay makakaranas ng matinding pag-ulan. At habang magiging posibleng bagyo nga itong isang low pressure area, pero ito naman po ay mababa ang tsansa na tumama sa ating bansa dahil dito lamang po yung dadaan sa ating pinaka far line. Pagdating naman po 22, no? Dito nga po nasa may western section na ng Palawan yung panibagong sa low pressure o yung low pressure area, habang nalusaw na nga yung isang low pressure area na nanggaling sa labas of responsibility. Ito po, mataas din po ang tsansa sa ngayon na mag-intensify into tropical depression habang asa loob pa yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating November 23, mapapansin nyo nga po mananatiling masungit ang lagay ng ating panahon, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Palawan na posibleng magdulot po yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng November 24, ito nga po ay lalabas na sa pinaka far line natin itong posibleng panibagong sama ng panahon. At mapapansin nyo nga po bagamat puro low pressure area or posibleng tropical depression lamang ang makakaapekto sa ating bansa, ito naman po sa mananatiling magdudulot nga po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kaya manatili po tayo maging handa para po sa mga pagbaha dahil nga sa mga ulan na dala nitong mga sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan dahil kung mapapansin natin yung ating advanced weather forecast ay from November 16 hanggang November 24, kaya malaki pa rin po ang tsansa na magbago po. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.